Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating munting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga mainit na usaping pang-politika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, meron pong bagong spokesperson dyan po sa House of Representatives. So kung maalala nyo, merong spokesperson ang House of Representatives for impeachment case, si Attorney Bukoy. Meron namang official HOR spokesperson na si Attorney Princess Abante. At kahapon nga po, meron pong nagbabalik na former congressman sa Kongreso at sinabi niya pong siya po ay officially isa ring spokesperson. Sino po yan? O mamaya. At ganun din po, isa pong member din ng House of Representatives na sinasabing walang kudita. Dinidismiss po ng isang congressman na ito, at ganun din yung mga kapwa niya kaalyado ng Speaker Martin na wala pong mangyayaring kudita. Okay, so shout out po muli lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan yung nagbabalik sa Kongreso, a former congressman na ngayon po ay designated speaker o designated spokesperson na walang iba kundi si former representative at former Quadcom chairman na si Ace Barber. Paano siya naging spokesperson kung tatanungin nyo ako? May official spokesperson ang House of Representatives sa katauhan ni Attorney Princess Abante. Sa paglilinaw po ni former Representative Ace Barbers sa Manila Bulletin mga kababayan, ayan sabi dito, guess who's back? Barbers differentiate his new job from House spokes Abante. So pinaliwanag niya po yung kanyang magiging role as spokesperson dyan po sa HOR. Ang official spokesperson po ng HOR ay walang iba kundi si Attorney Princess Abante. Kung ano po yung nagaganap dyan sa kabuuan ng gawain ng House of Representatives at iba pa, ang tagapagsalita ay si Attorney Abante. However, ito pong si former Congressman Ace Barbers, ang magiging trabaho niya po ay magiging spokesperson po siya ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez. Siya ang ginawang spokesperson ni Speaker. O bakit? Kasi sasabihin namang iba diyan. Syempre, kailangan ng Speaker ng takapagsalita kasi hindi naman siya marunong magsalita, lalong-lalo na sa kinasasangkutan niyang fiasco diyan sa budget insertion at flood scam. Hindi kayang magsalita ni Speaker kasi utal-utal yan, hindi magtagalog yan, kaya kinuha pa si Barbers na alam naman nating matapang. He speaks his mind, no? Kung ano man ang isipin ng iba dyan, kung ano man ang sinasabi nilang layunin ni Speaker at gagamitin niyang spokesperson si Ace Barbers, wala na akong pakialam dyan. Ayan po ang gusto ng Speaker. Bakit? Pakialam ninyo. At ganun din po, kasi daw po sabi ni Barbers, eto po, para naman verbatim na lang, quote, kasi a lot of the proposed legislation ng ating Speaker ay napakaganda. Napakaganda para sa ating mga kababayan, napakaganda para sa ating bansa. Pero, hindi po napag-uusapan, yun naman pala So anong magagawa mo bilang Speaker Speaker ako ng Speaker, bilang spokesperson ni Speaker Martin? Siguro, alam nyo naman si Barber, sabi ko nga sa inyo kanina, he speaks his mind, no? Wala siyang sino-sino-sino dyan, pinapatulan po niyan, no? Kaya maganda po yan, sa aking opinion, okay yan. Ang tanong, anong una niyang sinabi? Magre-resign ba si Speaker Martin? Dahil nga sa nasasangkot ito sa mga anomalya? Anong sabi ni Ace Barber? What's the reason? Hindi po magre-resign ang ating Speaker Martin. Yung gusto lang siyang pag-resign yung mga nasa labas, yung mga may ambisyon, yun po yung kanyang sinabi sa kanyang interview diyan, no? Meron po diyan sa News 5. No, maiksi lang, 1 minute, panoorin nyo na lang. Hindi natin pwedeng isama dito.
Pero sabi niya, what's the reason for? Hindi kailangan mag-resign ni speaker. Yung mga gusto lang magpa-resign kay speaker, yung may mga ambisyon, yung mga gustong humawak ng position as speaker, yung gustong magmando. O, alam nyo na kung sino ang mga yan, di po ba? At nais din nilang patalsikin si speaker kasi naglalayon silang patalsikin ang ating presidenteng PBBM. Subukan ninyo. Patalsikin nyo si speaker, sino papalit? Si Sandro, kasi siya ang House Majority Leader. O baka tanggalin din nila yung posisyon na yan kay Sandro. Subukan ninyo. Ha? Okay? So yan po, no? Yun ang unang salbo. Yun ang unang matapang na sinabi ni spokesperson for Speaker Martin na si former Representative Ace Barbers. Walang magre-resign na Speaker Martin Romualdez. O yun po yun, ha? Baka isipin nyo, tagapagtanggol ako ni Speaker Martin, vlogger ako ni Speaker Martin. Hindi po. Yun lang po yung nababalita. Ha? Kung ano lang po yung nandyan na binabalita ko sa inyo, ayan na po yun. Okay? So, punta naman tayo ulit dito sa House of Representatives. Kasi po may nababalita po na malakas po ang ugong na may kudita. Ikukudita po nila si Speaker Martin. Yan din po yung nabasa kong balita sa pamamagitan ni Representative Toby Chanco. Yang si Toby Chanco, di ba sinasabi nga ni Representative Garbin ng Ako Bicol Party List, nasisiraan na ng ulo kasi masyadong ambisyoso. Sobrang ambisyoso, naging tambaloslos. O ayan, gustong maging speaker, nung hindi nakuha, gustong maging chairman ng Committee on Appropriation, one of the powerful committee, hindi niya rin nakuha. O ngayon, alam na, di ba? Ngayon po, nababalita, sinabi rin ni Chanco na malakas ang ugong na marami na po ang gustong kumawala dyan sa super majority na bumoto kay Speaker Martin na maging speaker pa rin hanggang 20th Congress. Ayan ang sabi niya, ito yan ko yung mga ugong-ugong merong namubuo. Marami naman na, marami namang hindi bumoto sa kanya, no? May mga 40 o baka kayo-kayo lang yan. O ngayon, ito po yung mga kaalyado niya, no? Una na meron po yung akong nabasa quote card, quote card sa Newsfeed, mga kababayan, na itong kakampi niyang Tingog Party List representative na si Jude Asidre, wala po. Malakas po ang suporta. Ayan po, the leadership of Speaker Martin Romualdez remains steady, trusted, and unchanged. So, ayan po yan. Siyempre, sasabihin ng kakampi niya yan, no? Loyal yan sa Tingog Party List. Party list ng mga Romualdez yan. O, ngayon, sino pa na mambabatas ang nagsabi na walang kudita? Solid super majority. Paulo Ortega dismisses House coup rumors. Ayan po yung balita sa politico.com.ph. I-quote na lang natin yung sinabi ni Representative Paulo Ortega. There is no change of leadership, said Ortega in an ambush interview. As you can see, nagkakaisa po ang House of Representatives. Nandun po lahat ng party leaders. Nandun po ang aming majority floor leader, si Sandro Marcos. Leaders of the Lakas Christian Muslim Democrats, Partido Federal ng Pilipinas, National Unity Party, Nationalista People's Coalition, Nationalista Party, and Party List Foundation Incorporated attending the meeting. Pinost po ni Ortega sa kanyang FB page yung meeting. O, ayan po. Well, maraming chismis, pero sabi ko nga, chismis, mga bulong-bulong. Pero as you can see, the house is one, the house is solid, and there's no change in the leadership. O, ayan okay. So, meron pong 317 house members at present. 29 belongs to the minority bloc and 7 are independent. So, 36 lang sila. Wala pa palang 40 tulad ng nabanggit ko kanina. O, yan po paglilinaw lang. Paglilinaw ng dalawang mga miyembro ng mambabatas na kaalyado ni speaker. Walang palitan ng speakership. Walang kudita. Itigil nyo na yan. Ang ayusin nyo na lang, sabi naman ni speaker, open naman siya sa pag-iimbestiga ng corruption na yan. Open book naman siya. Imbestigahan nyo siya. Kung imbestigahan nyo siya, sabi niya, open book siya he despise corruption. Kung totoo man yung sinasabi niya, di isama siya sa investigasyon. Ala naman problema yon. Di po ba? Hindi yung mga ayaw sa kanya, na may mga ambisyon lang na nagpapakatambalos-los, gawan nyo ng solid evidence na may ginawang katiwalian ng inyong speaker. Kung wala naman, mahiya naman kayo.
no? Ambisyoso lang kayong mga palaka, di po ba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you around the next videos. Bye-bye. God bless.